bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Narito muna po ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Layunin ng DA Philippine Coconut Authority na tiyakin na ang mga magninyog ay direktang nakikinabang sa paglago ng sektor. Sa pamamagitan nito, mas napapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang industriya ng niyog sa Pilipinas. Niyog na matatag, kabuhayang angat. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright? Ma'am Nyet, sino po ba ang ating magiging panauhin ngayon para sa ating pagtatanghal tungkol sa PCA? Ma'am Nyet? Yes, Ka Henry, makakasama natin ngayon, walang iba. Go ahead po. Ako ay nawala, tama ba? Yeah, go ahead po, ma'am. Yes, You're on air. makakasama natin ngayon, Ka Henry, para pag-usapan ang tungkol sa PCA, kung paano po nito pinapalakas ang ating coconut industry. Walang iba kundi ang Department Manager ng Program Management Office ng PCA, si Dr. Aldrin Darilag. At kasama niya din, Ka Henry, ang Project Evaluation Officer, again, ng PMO sa PCA, si Sir Joaquin Marks Garcia. Welcome po sa inyo dito sa Agri Asenso. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Niet and Ka Henry. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig. Good morning. Magandang hapon po, Ma'am Niet and Ka Henry. Thank you. At sa lahat po ng manonood ng programa. Ayan. Salamat din po sa inyong pagpapaunlak ngayong hapon. Ma'am Nyet, go ahead with your first question. Siyempre, Ka Henry, gaya ng mga nagiging guest natin dito, no, alamin natin ano nga ba ang mandato ng PCA or baka may updates na rin po kayo tungkol sa mga implementation ng iba't ibang programa, lalo na under dun sa Coconut Farmers Industry Development Program. Sir, kay Director, Program Director, kayo na po muna sumagot. Yeah. Program Manager. Yes, maraming salamat, Ma'am Niet. Ang Philippine Coconut Authority ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na may tungkuling pangasiwaan, paunlarin at isulong ang paglago ng industriya ng niyog sa Pilipinas. Ito ay isang attached agency ng Department of Agriculture na nagsisilbing sentrong institusyon para sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at polisiya na may kaugnayan sa niyog at sa kapakanan ng mga magniniyog. Alam niyo po, itinatag ang PCA noong Hunyo 30, 1973. So matagal-tagal na rin po. Sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 232 na nagbuklod sa mga dating ahensyang may kaugnayan sa industriya ng niyog upang magkaroon ng isang mas epektibong pamamahala at direksyon para sa sektor. Ang aming pong mandato ay paunlarin ang industriya ng niyog sa lahat ng yugto ng value chain nito upang mapataas ang produktibidad, mapalawak ang oportunidad sa negosyo at merkado, at mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng magniniyog at ng kanilang pamilya. Apo. Doc, ano yung CFIDP o Coconut Farmers and Industry Development Plan? Ito po ay plano
Ito po ay tawag dito ay ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito ay pangmatagalang programa ng pamahalaan na may layuning paunlarin ang industriya ng niyog at mapabuti ang kabuhayan ng magniniyog sa pamamagitan ng pondo. Ito po yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund na nagmula sa mga pondong na ibalik mula sa Coconut Levy Funds. Sige po, habang inaantay natin si Ma'am Niet. Para ho sa ating mga nakikinig din, ano-ano ang mga programang nakapaloob po dito? Meron po tayong pangunahing layunin sa CFIDP. Ito po ay nakatadhana sa Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Nilagdaan po ito ng ating Pangulo noong taong 2021. Meron po mga pangunahing layunin, pataasin ang kita ng ating magniniyog, pababain ang antas ng kahirapan sa komunidad ng magniniyog. Alam na po natin na ang atin po mga maliliit na magniniyog ay nangangailangan ng tulong. Pataasin ang produktibidad ng nyugan, pangatlong layunin. Pang-apat na layunin, palakasin ang organisasyon at kakayahan ng mga magniniyog. So ito po yung ating mga farmers organization at yung ating mga farmers cooperative. Panglimang layunin, palawakin ang value-adding at enterprise development. At panghuli ka, Henry, paunlarin ang industriya ng niyog bilang mahalagang bahagi ng ating pambansang ekonomiya. Apo. Ang dami ng kanyang mga programs, ano po. Itong siguro matanong ko naman si anong pangalan nito kasama, isang kasama po natin. Si Sir Joaquin. Sir Joaquin, ano po? Sino-sino ho ang mga kwalipikado sa mga programa? Ka-Henry, no, sa ilalim po ng RA 11524 or tinatawag po natin Coconut Farmers Industry Trust Fund Act, yung mga pangunahing kwalipikado po na benepisyaryo ng programa, ito po yung mga rehistrado nating magunyog at kanilang mga pamilya na nakatala po sa ating National Coconut Farmers Registry System o mas kilala po sa NFRS. Sino po yung mga maaari nating maging benepisyaryo? Meron po tayong 5. Una po yung ating mga may-ari ng nyog o tinatawag po nating owner cultivator. Sila po yung mga aktual na nagtatanim at nangangasiwa po ng nyugan natin. Karaniwan po, dapat meron po silang 5 ektarya o mas mababa po na taniman ng nyog. Pangalawa po, nandyan po yung ating mga tenant o leaseholder. Sila po yung mga umuupa o kasunduang magbungkal ng mga nyugan po natin. Sila din po yung mga aktual na nangangasiwa at nagatrabaho sa sakahan. Pangatlo po, nandyan naman po yung ating mga farm workers or agricultural laborers. Sila po yung mga manggagawa natin na direkta pong sangkot sa pag-aani ng nyog, sa paggawa po ng ating mga kopra, sa pangangalaga po ng mga nyugan at iba pong mga gawaing pang-agrikultura na may kaugnayan po sa nyog. Ayun. Kabilang din po sa maaaring maging benepisyaryo yung ating pong nabanggit ni Doc Aldrin kanina, no, yung Coconut Farmers Organizations and Cooperative. Ito po yung mga samahan at kooperatiba po natin na mga magunyog na rehistrado po at kinikilala ng mga kinakaukulan po nilang ahensya. At panghuli po, Ka-Henry, no, kabilang po dito yung mga dependents ng kwalipikadong magunyog po natin para po yung mga programa tulad ng scholarship programs, skills training, pati na rin po yung mga social protection programs. May data na ba kayo kung mga ilan na po ang kwan? May data na kayo kung mga ilan na ho ang beneficiary po natin? Sa kasalukuyan po, Ka-Henry, no, mahigit 3 million po na magunyog yung nakarehistro po sa NCFRS sa buong bansa. Mula rito po sa 3 milyon, humigit kumulang 2.5 million po yung kwalipikado na magunyog at kanilang mga pamilya na magiging target po na benepisyaryo ng mga programa sa ilalim ng CFIDP. Pero sa kasalukuyan po, patuloy pa rin pong kinoconsolidate at bine-verify po ng iba't ibang implementing agencies natin yung kanilang beneficiary data bilang bahagi po ng kanilang monitoring at reporting process. Pero halimbawa po, batay po sa accomplishments report po ng mga ibang agencies, no, mula 2022 hanggang 2025, meron po tayong humigit kumulang 1.77 na milyong magunyog na nabigyan po ng crop insurance. Pagdating naman po sa scholarship,
nasa around 7,280 po yung nabigyan ng Oo. mga kamag-anak o anak ng ating mga farmers at yung mga nakatanggap naman po ng health and medical services nasa around 103,000 na beneficiaries. Madami na rin. Dito sa ilalim po ng skills training and capacity building, paano nyo natitiyak na natututo doon sa aplikasyon na pagsasanay na inyo pong isinasagawa para sa kanila? Para po ma-ensure po natin o mantiyak po natin yung pagiging epektibo ng mga pagsasanay, no? Apo. Gumagamit po yung ating mga implementing agencies tulad po nung ATI at TESDA. Meron po sila mga pre-test, may mga post-test at training evaluations at monitoring po ng mga benepisyaryo makatapos po ng kanilang pagsasanay. Sa ilalim rin po ng CFIDP, no, sinusukat din po natin yung epekto ng mga pagsasanay sa 4 na antas. Nandiyan po yung ating kung nadagdagan po yung kaalaman ng magsasaka. Pangalawa po, kung nahasa po yung kanilang mga kasanayan. Ikatlo po, kung nai-apply naman po nila sa kanilang mga natutunan sa aktual na pagsasaka. At ikaapat po, yung pinakamahalaga po dito, kung meron pong naging epekto ito sa kanilang ani, sa kanilang kita at produksyon at access sa merkado. Ayan, ang galing. Ma'am Nyet? Yes, ayan, nakabalik na ako. Okay, maraming salamat, no. Siguro dagdagan ko lang ka, Henry, kasi tungkol sa training yung inyong napapag-usapan habang ako ay pumapasok sa Zoom. Yes, si ATI po sa pamamagitan ng CFIDP ay yun nga, may nagte-train ng mga farmers, nag-accredit din po tayo ng mga learning site cooperators para tumulong sa atin sa mga pagsasanay. So kasama ang ating mga LSAs, monitor po natin yon kung may aplikasyon, yung sinasabi mo nga, kung may application ng mga technologies, no? And supposedly this coming year, so 2027 ka, Henry, ay magkakandak sa ATI ng parang result evaluation para malaman natin kung ilan ang porsyento doon sa mga na-train ng ATI ang merong adoption ng iba't ibang mga technologies. Ayun, alright. Yeah, kay Henry, may dagdag ko lang. Sa lahat ng training na isinasagawa natin sa pakikipagtulungan ng ATI at TESDA, alam nyo, ang talagang tinitingnan natin after all these training programs and initiatives, may tanong tayo kung may tunay na pagbabago bang naganap at pag-unlad sa buhay ng ating magniniyog. I think ito yung pinaka mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang, yung transformasyon sa buhay at kabuhayan ng ating magniniyog. Itong pinaka-importante sa lahat. Kasi yung barometro na may epektibo yung anumang proyekto ng isang ahensya, nakikita, nagmamanifest naman yan sa Ma'am Nyet, Doc, sa wala nang iba kundi yung umuunlad ba ang kabuhayan ng ating mga target na beneficiary. At tamang-tama, Ma'am Nyet, sapagkat I think si Sir Joaquin, anong feedback? Kumusta ang feedback sa mga beneficiaryo at kumusta yung mga success story ninyo? Batay po sa mga konsultasyon natin, no, at pagkipag-ugnayan po sa iba't ibang samahan ng mga magunyog mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, lumabas po na higit po na pagsasanay, tuloy-tuloy na suporta at pangmatagalang paggabay ang pangunahing pangailangan po ng ating mga benepisyaryo. Nais din po nila na mas mapalakas po sana yung suporta para sa mga pasilidad, sa puhunan po nila at sa organisasyon ng magsasaka upang mas matagumpay po yung kanilang kabuhayan. Sa mga success stories naman po ka, Henry, kabilang po dito, isa po sa mga pinaka-proud po ang PCA, no, si Gwyneth Villarin. 2025 Villarin, 2025 Agriculturist Licensure Examination Top 3. Isa po siya sa mga patunay na mataas na kalidad ng edukasyon at suporta ang nabibigay sa ilalim ng programa. Siya po ay galing sa Region 4A. Meron din po tayo si Mr. Mauro Goyo, no? Top 10 naman po mula sa Caraga State University. Ano yung mga scholar ng PCA yan? Yes po, under po nung ating scholarship program. Yeah. Oo. Ito po yung ating Coconut Scholarship Program na ito po ay sinasagawa sa pagkipagtulungan ng CHED at saka ng PCA.
Teka ma'am, hindi ko na muna bibitawan yung scholarship na yan para Yes, ibang yes. topic. Paano ba? Itanong na namin ni Ma'am Nyet, paano maging scholar ng PCA? Sino ang kwalipikado? Ano ang nasa ilalim ng scholarship? Libre tuition ba yan? Lahat? Paano? Dapat po ang kaanak ng ating magiging scholar ay talagang nakatala sa NCFRS. So mahalaga na ang ating magniniyog ay magparehistro. Kung hindi man sila nakarehistro, kailangan po nakaregister po sila sa National Coconut Registry System ng ating magniniyog. Kasi yan po ang batayan at dyan po kami nagbabase para i-determine natin, para aming kilalanin kung sino talaga ang beneficiaryo sa ating Coconut Scholarship. At gusto kong ipagmalaki sa ngalan po ng aming administrador, Dexter Buted, na ang aming pong scholarship grant ay isa na sa pinakamalaking halagang naibibigay sa buong Pilipinas, no? At patuloy naming pinapalawak ang sakop ng Coconut Scholarship dahil sa ngayon mahigit 7,000 ang mga beneficiaryo. Tinitingnan namin ang taong 2026-2027 na magkakaroon ng 11,000 na beneficiaryo. So dagdag na almost 3,000 beneficiaries para sa ating Coconut Scholars. Ano yan? Full scholarship ho ba yan? Hindi po. Ito po ay over and above the scholarship na binibigay ng bansa. Meron po tayo talagang scholarship para sa tuition fees. Ito po ay binibigay ng UNIFAS kasi meron po tayong free higher education law. Ito po ay dagdag na karagdagang benepisyo na binibigay namin over and above the free tuition fee na natatamasa ng ating mga Coconut Scholars. Kung ang ating Coconut Scholars ay nag-aaral sa state universities and colleges, pag sinabing dagdag, ito po yung para sa kanilang mga baon, sa pamasahe, sa kanilang mga pagkain, pambili ng kanilang kagamitan. Meron po din tayong benepisyo para sa laptop. Hanggang sa sila po ay makagraduate, hanggang sa sila ay makakuha ng board exam, suportado po ang ating mga Coconut Scholars. Kahit anong kurso po ito? Primarily speaking, pinaprioritize natin, Ka Henry, yung mga programa na naayon sa agrikultura. So meron tayong 80% na nakalaan para sa mga agriculturally related program, and then 20% doon sa non-agriculture. So ibig sabihin, kahit hindi pang agriculture, meron pa rin natitirang 20% na binabahagi ng ating pamahalaan. Saan makikipag-ugnayan po sa mga interesadong mag-scholarship? Sa ating mga regional managers, no? Meron po tayong mga regional managers at focal person sa ating Coconut Scholarship. Meron po naka-assign per region na nag-handle or humahawak ng ating Coconut Scholarship program, Ka Henry. Yeah. All right. Ma'am Nyet? Yes. Yes po. Yung scholarship po ba kailangan sa mga state universities lang or pwede din sa mga pribadong kolehiyo or universidad? Pwede rin po sa mga pribado. Actually, yung nag-aaral po sa mga pribado, lalo na kung ang pribadong ito ay sa lugar na yan ay walang state university, binibigyan po natin ng karagdagang tulong para makover din pa rin po ang ilang porsyento sa tuition fee. Kasi alam natin, pag private school ang pinasukan ng ating mag-aaral, hindi po yan 100% libre. So bukod sa tertiary education subsidy na nakukuha ng ating mga scholars sa private school, dinadagdagan pa rin natin yan sa pamamagitan ng ating Coconut Scholarship Grant. May maintaining grades ba kayo ito? Yes. Basta po hindi siya bumabagsak sa kanyang mga subject, no? Maluwag po ang aming pulisiya basta hindi niya ibabagsak ang mga subject, no? At siya ay masipag na mag-aaral kasi kailangan din pa rin natin hasain ang ating mga Coconut Scholars kasi kailangan natin sila na maging eksperto para sila ay magsilbi sa ating bansa pagdating ng araw. Ayun. Okay. At
Yun, kailangan pong tapusin nila within 4 years. Kumbaga kung ang kanilang kurso ay pang-4 na taon, kailangan matapos po within 4 years. Otherwise, wala na silang kumbaga benefits. Ganun po ba? Hindi po, pwede silang mag-file ng leave of absence. Pwede silang mag-LOA. Basta po magpapaalam sa eskwelahan, magpapaalam sa PCA na sila ay magli-leave, no? Siyempre, i-assess po natin na dapat tama yung mga kadahilanan kung bakit sila ay magli-leave. Meron po tayo mga anak ng magniniyog na kailangan nilang tulungan ng kanilang mga magulang sa hanap buhay. Hindi muna pwedeng mag-aral, so kailangan nila magpaalam na magli-leave muna. Pero pagbalik nila sa eskwelahan, pagkatapos ng kanilang leave of absence, tuloy-tuloy pa rin po ang aming scholarship grant na binibigay sa kanila. Ang galing. So, ano pa ba ang hanap ka, Henry? Ayan Kanya na, may libre, tapos may mga allowances pa, no? Para sa mga anak at kaanak ng ating mga magniniyog. At saka Ma'am Niet, pag sila ay naging top notcher, meron pa rin kaming pabuya na binibigay. Halimbawa sila ay nag-top sa board, yes. Meron kaming premyo na binibigay, cash prize para sa ating mga top notchers. Very good. Pero yung mga sir, honor graduates, mga Latin yung honors, mga cum laude, ganyan, yes. I think pag-iisipan natin yan para kasi sa ngayon ay patuloy nating nire-revisa ang polisiya. Yan ay isa sa mga suggestion ng ating mga coconut farmers, pati po yung mga Latin honors. Yan po ay i-consider din natin. Ayan. Alright. Napakagandang programa yan. 39 minutes after 3 ng hapon. Marami pang mga proyekto at mga impormasyon mula po sa PCA ang ating pag-uusapan. Kasama kami ni Ma'am Niet Arceo ng ATI. Babalik po tayo after the break.